O, bigyan mo na itong memo. I-remind mo sa Hezekiah that he will not recover. Ang sabi po doon, set your, makinig po ang mga tatay, napaka-importante po nito. It's an awakening verse to me as well. Set your house in order. Set your house in order. Ang sabi po doon, because you will not recover. Sino po dito ang gustong bahay madumi? Gusto mo madumi bahay? Hindi! Sino to? Taas po ang kamay. Be honest. Wala, di ba? Ang gusto natin, malinis ang bahay natin. Tama? No, generally speaking, tama po? Gusto natin malinis. Bakit? Bakit po gusto natin malinis? Sige po, informal. Ano pa po yan? Magandang tingnan. Ano pa? Sarap kumilos. Masarap kumilos, madaling kumilos, magaang kumilos. At higit sa lahat, mas makikita mo kung saan o kung ano yung mga location ng gamit mo. And with that, kung organize yung gamit mo, organize ang bahay mo, madali mo rin makita yung mga item na kailangan mo. Tama? So set your house in order. Alam nyo, nung sinabi ng Panginoon yun, ni Isaiah yun, kay King Hezekiah, alam nyo ang nangyari? Ang si Hezekiah ay nanalangin. He faced himself to the wall. He faced himself to the wall at nanalangin siya. He prayed. He prayed to God. At sabi niya, Lord, remember everything that I have done to you. Alam niyo ang nangyari? Pinabalik ka agad ni God si Hezekiah. Bumalik ka doon, mag-issue ka agad ng another memo. Sabi niya doon, tell to Hezekiah that I have heard and see your cry. I have heard your prayer and see your cry. I will, ang sabi doon, extend your life another 15 years. Another 15 years. Imagine that. So sino po sa atin na matutuwa when God extend years of life in ourselves? Sino po ang matutuwa no? Halimbawa ako na lang, ayaw ko na magturo. Halimbawa ako po, na hospital, 50-50. At alam ko, hours na lang yung aking buhay. And that moment, God reassured me that God Himself will extend my life for another 15 years. Siguro tatanong ako sa saya nun. Tama po? Okay? Siguro po, hello. Ayan, okay. Hi! Hello! Okay. Gising pa. So, what I'm saying here is this, set your house in order. Ano pong ibig sabihin nun? Set your priority, set your mind, set your heart. Set your mindset to the Lord. Set your plans in order. Because anytime, God can take your life away from you. Kanina po, nag-share kami, yung testimony po namin. Originally, ang amin po flight or amin po, ano tawag dito? Connecting flight is sa LA. Yun po yung original namin. At yung ano po namin doon, schedule namin doon, January 8. Yun po yung original flight namin. Pero binago po yun, binago ng PAL at nare-route kami January 7 to Vancouver to Philippines. So siguro naman alam niyo ang nangyari doon sa LA, dito ba? Nagkasulok ang LA. And half of it, until now, ongoing pa rin yung apoy. Imagine that, kung hindi kalooban ng Panginoon na ngayon po ay nagsasalita ako sa ating lahat, hindi na binago ng Panginoon yung aming itinerary. Baka mamaya, maaaring kasama kami doon sa naging undocs na kami, naging chicken undocs na kami, or pinabalik kami ng Winnipeg. Hindi na kami makakauwi dito on time. So, may kadahilanan, may dahilan, at may purpose, may plano po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. At hindi po aksidente tayong lahat ay nandito, hindi po aksidente na ang bawat isa ay narinig o nagkakaroon ng ganitong pagtitipon. Huwag po nating sayangin ang opportunity na kung saan ang bawat isa ay makakarinig ng salita ng ating Panginoon. So, I'd like to invite everyone. I don't want to push everyone. Kanina nga po yung usapan namin,
Yung isa nagsisimba sa Katoliko, yung isa nagsisimba sa Christian. Sabi ko, we cannot guarantee right now kung sino ang tama. Kasi merong Kristiyano na hindi rin tama ang pamumuhay. Meron din namang Katoliko na hindi rin tama ang pamumuhay. So ano ang tama ngayon? Ang tama po ay ang tamang relasyon sa Panginoon. The more you have the right relationship sa ating Panginoon, you know it by yourself. Tama ba? Alam niyo yun sa sarili natin. At hindi natin mamamana yung pananampalataya na yun. Hindi natin yun makukuha dahil sa mga magulang natin. Kundi, dapat magkaroon tayo ng tamang desisyon o sariling desisyon o personal na desisyon para sa ating Panginoon. Natatanggapin natin siya bilang ating sariling Panginoon at tagapagligtas. Sino po dito ang may gusto nito? Wala. Sawa na kayo, no? The moment I have this one on my hands, at kung ito po ay sasabihin ko, regalo ko kay Lolo, hanggang hindi po niya tinatanggap ito, hindi po mapapasa kanya. Tama? Ganun din po ang ating Panginoon. If we are not going to allow Him to rule our life, to be our personal Lord and Savior, hindi po siya makikialam sa buhay natin. Kaya minsan yung iba nagtatanong, bakit ang dami mong problema? Bakit parang lahat na lang ng problema sila na? Di ba? Bakit kahit na ako ay matuwid, kahit na ako ay mabuti, hindi naman ako masama, pero ang dami kong problema sa buhay. Ang tanong, inaalaw mo ba ang Panginoon na tulungan ka doon sa mga problema mo? Baka mamaya, tanong ka lang ng tanong. Turn your why into what? Remember that. Instead na tanungin mo ang Panginoon ng why, tanungin mo siya, Lord, what can I learn from these circumstances? What can I learn from this trial? What can I learn from this trouble? Hindi ako kasali. Mamaya po, mamaya. So, again, tayo po ay pamilya, magkakapatid. I'm not forcing everyone here. But I'm giving each and every one of us an opportunity. I encourage each and every one of us to know our destination. To know and hold on to the ticket of our destination that will give us the promise of God when He gave Himself to the cross. That He will give us eternal life to those who will accept us, Him as Lord and personal Savior. In Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. In Ephesians chapter 2, it is by grace that you have been saved. Through faith, not through your good works, so no one can boast. Ibig sabihin po, walang matuwid sa ating lahat, kahit ako po nagkakamali. I'm not standing here, or even Kuya Lito, nasa na si Kuya Lito, pinakasa na ako. Even Kuya Lito, or no one, anyone, makakapagsabi that they are righteous. No one can say that I am perfect. Wala po. Lahat tayo nagkakamali. But the question is, nagkakamali ka pero alam mo ba kung sino ang pwedeng magtama sa iyo? At kung sino ang pwedeng tumulong sa iyo para itama ka? Sometimes we are taking it for granted. Di po ba? Yung paggising natin sa umaga, sometimes we are asking God a bigger question. But we don't appreciate the small things that God has been doing to us. Sino po dito ang nagpasalamat na hindi po sila na-aksidente? Nakauwi po sila ng bahay? Wala, di ba? Wala nagpasalamat, ay salamat ba ako na-aksidente? Wala, because everything become common. Everything become neutral. Na pagka nakauwi ka na ligtas, okay, I'm safe. But no one here, thank God, Lord, thank you, nakauwi po ako ng ligtas. Lord, thank you, meron kaming ulam na tuyo. Lord, thank you, meron kaming naiinom. Lord, thank you, meron kaming naisusuot na damit. Lord, thank you, meron kaming bahay. Lord, thank you, meron kaming kalat na mawawalis. Lord, thank you, nakakapagbigay kami. Di ba? Ang nagiging impact sa atin, Lord, bakit wala ako nito? Lord, bakit sila meron, ako wala? Nagpo-focus tayo doon sa why. Ba't hindi tayo mag-focus doon sa what? What, Lord, what I can benefit in my current situation? Alam niyo po, nung unang linggo o unang dating namin sa
sa Winnipeg. Winter po yun. Hindi ko pa po na i-share sa inyo. At nakikita po kami kila Kuya Rodel, kila Ate Ana. Wala po ako sa sakyan nun. First time ko nagkatrabaho daw sa trabaho ko ngayon sa kitchen craft na kung saan wala pong bus. For 1 week, naglalakad po ako under winter. Yung winter na yan, hindi po -5, hindi po -10, kundi -30. Negative 30. At pagka meron pang wind chill, nagne-negative 40 pa kami doon. Negative 45. For 1 week, naglalakad po ako. Alam niyo po, kino-question ko na si Lord. Sabi ko, Lord, ba't mo kami dinala dito sa Winnipeg? Para ba pahirapan kami? Ba't mo kami dinala rito para iparanas lang sa amin yung winter na hindi namin nararanasan? Pero ngayon, nagdurusa ako. Alam niyo po, may purpose si Lord. After po nung 1 week, nagkaroon ako ng carpool. After ng carpool doon sa work, nag-start po ako as production operator. Naglo-load ako ng mga gamit, naglo-load ako ng malaking panel doon sa machine. Nag-question nila ako, sabi ko, Lord, ang ganda-ganda na ng trabaho ko sa Pilipinas. Meron akong tao, meron akong posisyon. Hindi po ako nagmamayabang, kinasabi ko na po sa inyo to. Pero ngayon, kailangan tagaktak yung pawis ko bago ko ma-accomplish yung trabaho ko. Again, sinabi ng Panginoon, ano lang, that is part of the process. After 6 months, yun pong engineer namin, nagawa po ako ng maliit na program about inventory. Hindi po ako, nakita lang niya na ginagawa ko. At sabi niya, oh Ed, how come you know how to make that kind of program? Sabi ko, it's just an easy. Dati po nang ginagawa niya. After noon, inopera niya ako. 6 months lang po ako noon ha. Inopera po niya ako from level 1, naging level 3. Nung naging level 3 ako, ang daming nagreklamo. Kasi hindi ka pwedeng ma-level 3 nang wala pang 1 taon. Again, I'm just doing my part and I'm just trusting God. After another year, nagkaroon po ng opening. Internal opening. At hindi po ako nag-apply noon, yung supervisor ko. Nalaman ko na lang, may interview ako. Sabi niya, Ed, in-apply kita doon. Doon po sa, under po ng engineering, pero doon po sa config. So, ang work ko from production, napapunta po ako sa office. Again, it's not my own. Hindi po ako nag-apply. After po another 2 years, nag-retire yung engineer. And guess what? Yung inside boss namin, to God be the glory po, hindi po ako nagmamayabang. Hindi po talaga ako nagmamayabang. To God, nagdadala lang ako. Kasi it happened to me. It can happen to you. It happened to me. Sabi ko nga, Lord, sino ako? I am just a sinner. I am nothing. Nagkataon lang nakilala kita. Nagkataon lang, I tried you. Nagkataon lang, Lord, na humawak ako sa iyo. I anchor my faith in you. Maaaring yung iba sa atin, ay, dati na ako nagtiwala sa Panginoon, walang nangyari. Dati na akong lumapit sa Panginoon, walang nangyari. Dumapit na nga ako, sumunod na ako sa Panginoon, nagkaroon pa ako ng problema, nagkasakit pa ako. Kaya hindi na ako nagtitiwala ngayon. I'm telling you, God never leaves you nor forsakes you. God is always there. The prodigal son. Alam niyo po, napakaganda ng story na to, prodigal son. Alam niyo yung story, yung bunsong anak, kinuha niya yung kayamanan niya, nilustay niya, naubos. After nun, bumalik po siya at ang desire niya para maging servant. But the moment, imagine this one, malayo po siya, the moment the father saw him, he recognized him, and with compassion, he ran. Sprint. Hindi po takbong marathon. Yung sprint po ay takbong napakabilis. The thing that captured me is this. Matagal na wala yung anak. Matanda na yung tatay niya. But the moment he saw, na-recognize niya. Imagine nyo yung anak, siguro barbasarado na, para si Kuya Lito. No? Sino ba mga barbasarado? Yung pamangkin ko si Kenneth, tapos sabi ko, Kenneth, mura lang magpakupit. Puro balbas dito. Balbasarado, siguro madumi, sira-siraan damit. Di ba? Kasi, nagpakain siya ng baboy, tumira siya kung saan-saan.
Pero the father, the moment he saw him, he ran. At ito pa, ibig sabihin, araw-araw nakatingin ang tatay niya doon sa horizon, waiting for him to come back. Mga magulang at kapatid, mga kuya, mga ate, there's no too late for him, for us to come back to him. Wala pong itatanggi ang ating Panginoon. Hindi po niya sasabihin tayo, kasi ikaw naman gumawa ka noon magpaparusahan mo na kita. No, He will never mention any of the things or unworthiness or unrighteousness that you have done in the past. He's always looking forward to the thing that you're going to do with Him in the future. Lagi po niyang iniisip o lagi niyang isasabihin sa atin na I'm looking forward for you to trust me this time. For all my plans, and my plan is to give you hope. My plan is to give you future. My plan is to prosper you. Di po? Sabi po, ang original namin, ito pa, original naming application sa New Zealand. Alam niyo po ba yun? New Zealand po yung original naming application. Hindi kami natanggap doon. Bakit? Kasi po, nabuntis si Ate Rose kay Kisha. Sabi ko, wala talaga. But the moment God opened opportunity, ginamit po ulit si Ate Ana. At sinabi niya, dito na lang kayo mag-apply. Nandito na ako para magkasama tayo. So, sabi namin, sige, apply ulit. Wala pa pong isang taon. Ang normal po na application, 2 years ang process. Wala pa pong isang taon na kuha po namin yung visa namin. At after namin makapunta doon, kami po ang last batch na nag-take ng IELTS. Sabi ko, buti na lang hindi kami nag-take ng IELTS kasi babagsak ako sa English. Imagine that. And God is not done. Hanggat may buhay, God is not done for your life. Hanggat may buhay, hanggat nabubuhay, hanggat nagigising po kayo. Every gising is a blessing. It's a blessing. Kaya wag po natin sayangin. I'm telling you, don't take it for granted. Dahil marami, nasa kanya lang lahat. Pero pag-gising niya, wala nang buhay. Marami po akong kakilala, nag-visitation po kami sa ospital. Pinagpe-pray po namin yung may mga sakit. Marami po doon, ang sinasabi nila, kunin na yung lahat ng kayamanan ko, mabuhay lang ako. Imagine that. Meron din po kaming mini-mission, yung Hope for the Aged. Alam nyo, nakakatuwa, nakakaiyak si Ate Rose. Hindi pa napasok ng ospital, iyak na lang iyak. Bakit? Kasi marami pong mga magulang doon, ganun po ang kultura doon. Ganun po ang kultura sa Canada. Yung pag ang matanda, tumanda na at wala nang ginawang trabaho, ipapasok na nila sa mga Hope for the Aged. Mga home care. Di ba, ang kultura natin hindi gano'n, di ba? Ang kultura natin hanggang tumanda, alagaan kita. Di ba? Doon po, pagpunta namin doon, merong isa doong matanda. Alam nyo, maiyak ka talaga. Ang sabi niya, I haven't seen my daughter for a while. And I'm so thankful because all of you are visiting us. Natuwa pa siya na kami ang magbisita. Marami doon na nawawala ng pag-asa. Marami doon na talagang ang hinahanap nila, yung pamilya nila, yung mga anak nila. Why I'm saying this, why I'm telling you this, don't take it for granted the life that God has given to you. Dahil there will come a time na ultimo pagsusuot ng short, hindi mo na magagawa. Tama? Tama? Why are we wasting our time? No, I'm not forcing everyone, no? I'm not, maging ganito, dapat ito, wala na pangarap. Hindi gano'n, I'm not saying that. Include God to your life, to your plan, to your schedule. Include Him. Ang sabi ng Panginoon, seek ye first, in Matthew chapter 6, verse 33, seek ye first the kingdom of God. And what? And His righteousness. Everything will be added unto you. Everything. Seek ye first. Ano ang key? Isip mo ang Panginoon. And God will open the floodgates of heaven. The blessing. Ang blessing na andyan na po ang blessing. The problem is, we are afraid to open the door of opportunity.
Each and every one of us has a door of opportunity. The problem is, we also have the person in front of the door, meron pong challenges. Minsan tumitigil na tayo pag may adversary na. Di ba, pag may problema na, ayoko na, give up na ako. Namimiss mo yung opportunity behind the door. Tama po? Di ba, sinasabi nila, oo, opportunity yan. Kailangan i-grab natin. Ganon din po yung opportunity na magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Ayoko na pong matagalin, but I'd like to encourage each and every one of you. If you want to accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior, I can lead you through a small prayer. You don't have to, tumayo or whatsoever. Just close your eyes and seek God this moment in your life. And I cannot promise you that tomorrow your problem will be fixed. No, I cannot promise that. I cannot even promise na bukas magaling ka na. Hindi ko mapapangako sa inyo yan. But one thing I can promise you is that your life is secure. Your life is in God's hand. Because ipinagkatiwala mo na ang buhay mo sa Panginoon. And I'm not belittling yung other religion. No? Ako, galing po akong Katoliko. I'm not belittling that. I'm not questioning. I'm not in the position anyway. No? Kaya nga sabi ko kanina, it's not about religion. It's about relationship. Kung tama ang relasyon mo sa Panginoon, regardless of what community you are involved with, meron pong assurance ang buhay. Tama? So sige po, let's bow our head. I'd like to take this opportunity. Let's bow our head. And you have the option to follow this simple prayer. You have the option not to pray. You have the option not to accept. It's up to you. It's really up to you. It's your decision. It is your decision. It is your personal decision right now. But I encourage you to seek God into your heart. Ask Him. Tanungin mo siya, Lord, ano po yung plano mo sa akin? Lord, how am I going to trust my life into you? Lord, help me to understand you. Lord, help me. Help me to refocus my mind and my mindset back to you. Lord, let me experience your faithfulness. Let me experience, Lord, your divine, amazing grace in my life. Lord, nahihirapan akong talikuran yung mga nagagawa ko na, yung addiction ko, yung mga mali kong ginagawa. Nahihirapan ako, Lord, tulungan mo ako. And be honest, be bold enough. I'm not judging, no one is judging each and every one of us. Only God can judge you. And only God can save you. So right now, as you close your eyes, head bow, you close your eyes, I'd like you to follow this simple prayer. Lord, marami pong salamat. Marami. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Inaamin ko po na ako'y hindi naging matuwid sa harapan mo. At inaamin ko na kailangan ko ng tagapagligtas. And Lord, I thank you for God sent you to live and to die on the cross, and you lived after 3 days giving me salvation that I need. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng buhay ko. Maghari ka, manguna ka, at tulungan mo ako na makasunod sa iyo. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kung tinanggap niyo po yan, alam niyo po, million of angels are rejoicing into the soul that God, or that the soul that accept Jesus Christ as their Lord and Savior. Alam ko, medyo nakakantok, alam ko medyo boring,
Pero alam niyo po, ang Panginoon po ang magbabalik ng mga pagpapala at pag-iingat at proteksyon sa bawat isa po sa atin. Okay? Okay. Pwede na po akong kumain.